Pasensya na po kayo, inabala ko kayo. Pero hindi ko talaga mapanampas ang pagkakataong ito na itanong sa ating mga otoridad. Ang batas ba sa bansa natin ay para lang talaga sa mga mayayaman? Kaya po ganun ang aking tanong, hindi ko pa rin po maubos maisip kung bakit ang piskal yan po sa La Union ay pinahintulutan na makalabas ng kulungan. Ito pong si Julian Ongpin, isang bilyonaryo. Anak po siya ng dating finance minister na si Roberto Bobby Ongpin. Ang sakit po sa dibdib, hindi ko po kilala itong si Bree Johnson, pero para palitawin na pinaslang niya ang kanyang sarili at ginawan pa ng kwento na kung ano-ano, ay naalala ko tuloy yung mga bata na humahanga po sa kanya na ang ganda-ganda ng pagtingin dito kay Bree Johnson. Nakikiramay po ako sa pamilya po ni Bree Johnson at sana po ay wag nang magkatotoo na ang batas sa bansang ito ay para lang sa mayayaman. Ang update po dyan ay meron pong inilabas na statement ang legal team ng pamilya ni Bree Johnson at nakakuha na po sila ng kopya ng CCTV at ayon po sa ipinapakita ng CCTV ito ay meron pong mga heated altercation o nag-away po yung dalawa bago po na-discovering wala ng buhay ito pong si Bree sa loob po ng isang hostel room dyan po sa San Juan, La Union. Nakalulungkot po sapagkat lumalabas po ngayon sa social media na para bagang wala daw pong palatandaan ng sugat o kaya ay mga galos itong si Bree. Pero lumilitaw po sa initial na medical legal report ng Ilocos Training and Regional Medical Center na meron pong mga signs of struggle. Meron pong mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ni Brianna o ni Bree maliban sa kanya pong liig. Kaya po ang NBI ay magsasagawa po ng panibagong otopsiya dito po sa Maynila. Sana po ay pagtyagaan nyo dahil papanood lang po namin sa inyo ang parte po ng aming interview ni Jerry Baha sa 2x2 sa DZRH sa Regional Director ng PNP dyan po sa Ilocos Region. At doon pa lang po ay nakita na namin na may problema ang resolusyon ng prosecutor dyan po sa probinsya ng La Union. Panoorin po ninyo. Sige, please. Ang sabi niya rito is the case is not proper for inquest proceedings. Bakit the apprehension of the respondent does not fall under any of the instances of where warrantless arrest is allowed. So in view of the foregoing premises, the instant case is deemed filed for purposes of preliminary investigation. The respondent is hereby subpoenaed to submit controverting evidence in his behalf within 10 days from receipt nitong resolution. Then, schedule ito for preliminary investigation nga. Teka, medyo medyo kakaiba tong desisyon ng inquest prosecutor na yon, General. Kayo po ba mismo kumbinsido dun sa desisyon ng piskal na yon? Well, ayoko ring mag-comment dyan, no? Kasi sabi ko nga, kailangan din nating igalang yung resolution ng ating prosecution. Oo. Naintindihan po namin yun, kabayan, General. Ano? Kaya lang, nag-responde po kayo sa isang pangyayari. Doon nga, may nakita kayong patay doon na hindi pa nga natin masabi if she was murdered o kung totoong siya nag-suicide. If the assumption is she was murdered, there was a crime. Di po ba? There was a crime. Ngayon, meron po kayong meron pong natuklasan na isa pang krimen nung nag-responde po kayo, and that is drugs nga. Drugs nga. Hindi ba yun papatakan na dun sa tinatawag na kondisyon ng warrantless arrest if the crime is being committed, if the crime
has just been committed. Swak na swak yun. Ano ba namang klaseng piskal yan? Ano po ba pangalan ng piskal na yan? Ang pangalan ng piskal natin si Deputy Provincial Prosecutor Braulio L. Tate. Katapang pa naman ang pangalan niya, Braulio. Tapos porke ba mayaman nitong at bilyonaryo tong si Julian Ongpin, ipinarelease nila. Hindi ba nakakagalit yun, kabayan? Yes, ayoko na nga magalit na kayo, General. Magalit na po kayo, General, dahil nakakagalit yun. Hinuli niyo po yan eh. Pero sa ganang amin nga ay kami rin ay nadidismaya dahil ayun nga ay nirelease eh. Pero sabi ko nga, igalang na lang natin yung decision ng ating prosecutor. Tingnan natin mangyayari sa preliminary yung po bang amount of illegal drugs na nakumpiska dyan? Ba karami yun? Hindi ba sapat yan para yan ay maging non-bailable offenser? Sapat ito, 12.6 grams. Kasi ang naayon lang sa batas, sa Section 11 nga ay more than 10 grams of cocaine. Ang penalty niyan is lifetime imprisonment. Pagka lifetime imprisonment ang penalty ay non-bailable. Pero naipresent ho yun sa Piskalya General? Yes, ang nai-present natin yung examination ng examination result ng crime lab at saka part ng drugs, saka yung drugs. Ang totoo nun, kumbachero, technical ni Braulio, ni Fiscal Braulio yan. Pero kung ako kay Secretary Guevara, magagalit ako dyan sa ginawa ni Braulio na yan. Kasi, kumbachero, tinan mo kung manghuli tayo ng mga nadampian lang ng shabu yung balikat ng isang kababayan natin na nakatira sa squatters area at ginugulpi pa sa loob ng hindi naman kayo to, General ginugulpi pa sa loob ng presinto para umamin, yung iba nga tinatamlan lang, nakukulong na hindi nga nakakasuhan, nakakulong merong nakumpiska. Tapos positive sa paggamit kung ano yung nakumpiska doon sa kwarto. General, wag kayong pumayag dyan. Wag po kayong pumayag dyan. Hindi naman sa sinusulsulan ko kayo, pero wag po kayong pumayag dyan dahil ginawa naman ng pulis kung ano yung dapat gawin. Kinolekta ninyo yung ebidensya, hinuli siya, na-preserve nyo yung crime scene, I presume, at final nyo yung kaso sa takdang panahon. Wag kayong pumayag dyan, General. Dapat humingi kayo ng mag-request kayo ng mabilis na aksyon, iakyat nyo sa DOJ yan kung nakailangan, para makita ng bayan na wala kayong sinisinom, mahirap man o mayaman, basta't nagkamali sa batas ay habulin nyo. At kung pwede, hingin nyo na rin sa DOJ na ilagay sa watch list yan. Baka tumakbo na kaagad yung busit na yan, General. Yes, kabayan, ito naman ang talagang ginawa natin dito at saka yung layunin natin na kung naipatupad yung batas na walang kinikilingan. Kaya nga hindi natin kaagad in-release itong si Julian nitong weekend at hintay natin siya. Pero yun nga, nung naipile natin yung case, naglabas ng resolution itong si prosecutor, kaya wala tayong magawa kundi i-release siya. Dismayado kayo. Ito patunay lang na madalas ang mga police general na pagbibintangan ng kung ano-ano, pero dito kayo ang gumawa ng tama. Kayo pa yung baka sa dulo kayo ang masisid diyan ganun nga. Kaya ngayon pa lang magalit na kayo, General. Baka kayong maituro diyan na anak ng bakang dalag. Di ba, General, babantayan po namin to at sana po ay i-assert ninyo ang inyong karapatan. Alang-alang lang din dun sa pamilya nitong alang-alang kay Bree Johnson at sa kanyang pamilya, na makita ng bayan natin na ang batas ay ipinatutupad ng walang kinikilingan. General Kabayan, General Emmanuel Peralta, sir, maraming salamat po sa inyo. Sige, kabayan, maraming salamat. Gayon din sa Jerry. Maraming salamat. Thank you, General. Salamat po. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por Jerry Anthony Taberna. 2 por 2. Matindi yun, matindi pala yung nangyari na yun. Madalas ang mga pulis, ito talaga, madalas
culprit sa ganyan. Yes, ang police. Dito yung police ang gumawa ng tama. At kung ano yung naaayon sa batas, na-present, kaya tinanong ko, na-present nyo ba yan? Yung mga nakumpiska nyo, na-present daw. Hindi lang yung hindi lang yung nakumpiska sa na ebidensya sa crime scene, kundi pati yung kung ano yung nasa katawan ng suspect na may tuturing nating suspect. Talaga, Sus Mariano Caendo. Nako, inang. Ay, nako. Sumisikip ang dibdib natin dito eh. Kaya nagagalit yung mga tao. Naalala ko, ang mga pulis pag nagsona sa gabi, pupunta sa squatters area. Tapos yung mga walang warrant yan, dadamputin walang warrant. Kanyan, mula natutulog yung mga lahat ng lalaki natutulog. Palalabasin ng kahubad, naka-short pa, iba naka-brief pa. Tapos paluluhurin doon sa mga gilid-gilid at pagaganunin ganun. Asan ba yung wala yung TV natin? Ayun yung mga pakita nakaganon ako. Nakaganon. Puro nakaganon yung mga anong sasabihin ng piskal. Karapatan ng pulis yun eh. Mayroong karapatan ng pulis, parang implementation ng batas sa bagansya. Anak ng baka. Pagka talaga Operation Bakal yan eh. Operation Oplang Galugad yan eh. Tinatawag yung Oplang Gilagid, anak ng baka. Pero ito nahulihan na, kutakot-takot na ebidensya. Ni-release. Ewan ko. Secretary Maynard Guevara, sir. Baka may dapat kayong sipain piskal dito. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.